Ay, teka si Kasabino. Wala si Kasabino. Di ba nakakausap mo na rito? Naririnig ko nagsasalita. Hindi nga sinasabi ko nasaan siya eh. Hindi kaya natin nalagpasan. Saan na si Kasabino? Grabe, tinatangay ako ng hangin dito. Kuya Glenn, namamatay yung motor ko, Kuya Glenn. Hindi ko alam eh. Ayun, pahinto-hinto. Ayun na. Kuya Glenn, Kuya, hanggang dito na lang yata ah. Kuya Glenn, namatay yung motor ko. Kakaproblema kami guys eh. Parang hanggang dito na lang yata to. Hindi na yata kami makatutuloy. Yari. Morning guys, second day ng ating North Loop ngayon. Ngayon, breakfast muna tayo. Tara! Ano ito ate? Ito, adobo. Ito isang adobo, tapos isang igador, saka isang lahi. Isang adobo. Adobo, igador. Isang lahi. Barinig kita sa mukha eh. Ano po? Mas manumbuha nga mo ha? Parang may naamoy ako hindi maganda. Talong. Tama kayo. Ako naman eh. Pares to. Vegan lang bunisa, tsaka dinigdig. Masam. Okay ka naman. Yun. Dahil nandito na sa vegan, anong kakain ko? Yung bunisa, siyempre Ilocano, para natin yung dinding nila. Te, isang ano pa ho? Isang kanin pa po. Kasabino, papak na lang. Oo. Vegan lang bunisa. Kasi yung dinigdig, ito na. Ubus na. Turn off na ang dinigdig. Oo. Vegan lang. Yan, shoutout po dun sa RNJ Eatery. Yun po yung may-ari. Dito po kami nag-breakfast. Hit po tayo ng stickers. Ate, kaway ka naman ate. Yung? Anorin mo to ate ha. Yung? Kakatapos lang namin kumain dito sa RNJ's Eatery. Ngayon naman ay pupunta na kami sa Pagudpod. Ito pala ang ating second day ng ating North Luzon Loop 2023. So tara, samahan nyo kami. Let's go! Pinakamasakit sa isang rider yung sumemplang. Alam mo yung pangalawa, Kuya Glenn? Palaglagan ng helmet. Magkano ba yan? 500 yata yan eh. Alright, Pagudpod! Let's go! 9 AM, tumake-off tayo sa Bigan City papuntang Pagudpod. Salamat Ilocos Sur! Salamat Bigan City! Let's go! San Alfonso. Alright, mula Bigan City hanggang Pagudpod, ang babakbakin natin ay 150 kilometers. Okay, sige la. Napakasaya ng aming ride kahapon, ng aming first day ng North Luzon Loop. Napakagandang experience sa aming lahat, nila Kuya Glenn at nila Kuya Jason at ni Kasabino. Kahit na malayo yung highest point of Philippine highway system, sulit na sulit yung napakahabang biyahe. At nakita nyo naman yung napakagandang arko ng Ilocos Sur.
Ganon din ng pinagstayan namin itong Bigan City. At ngayong umaga, nag-breakfast kami sa R&J's Eatery na natikman namin yung napakasarap na langgunisa ng vegan na meron pang kasamang, ano Kuya Glenn? Hindi ba alam ang tawag? Iyon! Dininding! Santo Domingo, Ilocos Sur. Bakbakin na natin to. Bata, ganda ng view oh. Kasalukuyan nating binabakbak ang MacArthur Highway. Kasama ito sa 150 kilometers papuntang Pagudpod. Ayos, the best ka talaga Kuya Glenn. Shoutout mo muna dyan si misis mo tsaka si baby girl mo. Salamat sa nakamamahal na asawa. Iya! Napaka-supportive. Iya! Nakakayak naman to si Kuya Glenn. Naalala ko rin tuloy yung misis ko. Kaya sa aking pinakamamahal na asawa, huwag ka mag-alala. 2 days na lang, makakauwi na rin ako. Alright, tuloy-tuloy tayo. Let's go! Natawa ko kahapon, natanggal yung swelas ng sapatos ni Casabino. Sabi niya, inalis ko na rin yung isa para pantay. Oo. Pero sumama. Kuya, pasok. Oo, makatapos ako. Pasok ka pa sa truck. Sa lahat ng mga nanonood ng aming North Luzon Loop, kung masaya yung vlog namin kahapon, mas masaya ngayon, tsaka mas magaganda yung pupuntahan natin. Alright! Pagudpod! Let's go! Biga! Ano kuya? Ayaw na muna. Ang kasama mo 125 lang ha. Nakita mo naman yung top speed namin. Kuya Glenn, ano bang ating ruta ngayong araw sa ating second day ng North Luzon Loop? Yun! Yan! Yan pala ang mga ruta natin para sa ating second day ng North Luzon Loop. Teka pala, yung windmill, pupuntahan natin? Yun? Di po pwedeng mawala yung windmill ng Ilocos Norte. Ba't na napapasok tayo dito? Saan? Sa terminal na to. Ha? Ano ba to? Hindi, ayun pala sa unahan pa. Ayun no. Yan pala sa unahan. Ayan, yan pala. Akala ko terminal to yan. Kanan ka dyan. Dito? Oo. Yan pala. Ito pala. Tulawag. Yan, yan. Ito. Tulawag na tayo, tulawag. Let's go! Tulawag City, let's go! Alright. Eto na. Natatanaw ko na ang arko ng Ilocos Norte. Ito sila Kuya Glenn, si Casabino, si Jason. Nakakit naman din dito eh. Picture lang tayo dito sa arko ng Ilocos Norte. Hindi natin dapat palagpasin itong mga ganda. Buong bansa ay nagkakaisa. Kaya ka na pa. What? Ayan na aming dala. Wala. Alright. Pakpakin na natin.
Pakinggan natin itong Ilocos Norte papuntang Pagudpod. Tara! Welcome to Hawaii, Ilocos Norte. Hawaii, Ilocos Norte. Doon na tayo sa Hawaii. 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 Ilocos Norte, ang ganda mo! Woohoo! Mabusog, Ilocos Norte. 104 kilometers na lang. Pagudpod na. Dahil sa kami ay bumiyahe ng holiday, yung ilang mga gasolinahan dito sarado. Kaya nagkakaroon lang kami ng problema sa pagpapagasan. Lalo na dito probinsya, hindi ganun karami yung gas station kagaya sa Metro Manila. Tuloy-tuloy tayo sa pagbakbak at pagbiyahe sa bayan ng Ilocos Norte. Kung nakita niyo yung poste na merong nakasulat na kilometer, nakalagay doon 455, ibig sabihin mula doon sa kilometer 0 sa pinaka Luneta Park, 455 kilometers. Gano'n na siya kalayo doon sa kilometer 0. Ang laking ano, oh. Ano to? Di, pabrika? Kuya Glenn, namatay yung motor ko. Hindi, umandar na. Okay na. Oo, namatay eh. Hindi, okay na. Kuya Glenn. Kuya? Kuya Glenn, namamatay yung motor ko, Kuya Glenn. Hindi ko alam eh. Ayun, pahinto-hinto. Wala eh. Ayun na. Hanggang dito na lang yata ah. Adi. Kaya nga eh. Nakaproblema kami guys eh. Merong gasolinahan dito. Ayun oh. Hindi pa tapos. Pero sarado mga gasolinahan. Parang hanggang dito na lang yata to. Hindi na yata kami makatutuloy. Yari. Joke lang. Siyempre may dala kaming gas. It's a prank. Dapat sa mga ganitong biyahe, mga kuys, huwag nating kalilimutan. Sa lahat ng mga gustong bumiyahe, lalo na magbabiyahe kayo ng holiday, o kaya sa mga lugar na nagsasara ng maaga yung gasolinahan o kokonti lang yung mga gasolinahan, lalo na sa mga liblib na probinsya, dapat lagi kayong magdala ng extrang gas. Para kapag dumating yung ganitong pagkakataon na naubusan kayo, meron kayong extra. Itong dala namin 4 liters, mahigit 100 kilometers na to ang tatakbuhin. Siyempre sa 100 kilometro hindi ka pa ba makakita ng gasoline station. Ayan, ang problema lang namin ngayon, wala kaming dalang imbudo. Sakto. Gasolinahan to. Oo. Gasolinahan. Gasolinahan naman na ng gasolina. Pero hindi pa tapos yung gasolinahan.
Ayan o, yung helmet na yan kuya. Akala ko, ang sakay ni Jason, papaganito. Siguro nag-hallucinate na ako sa pagod kahapon eh. Sabi ko, si Jason, loko-loko to. Sabi ko, pabaliktad sumasakay. Del, hawakan mo muna. Puputok na ang pantog ko. Lesson learned. Dapat laging magbaon ng ekstrang gasolina. Hanap na itong gasolinahan na to. Nakala ko swerte. Pumugak na yung motor. Dito pa ako natigilan sa gasolinahan. Pagtingin namin gasolinahan nga, kaya lang di pa tapos. Okay, tuloy-tuloy tayo. Nandito na tayo sa Paway. Bakit na natin to. Let's go! May pulis sa ilalim ng tulay. May pulis, magminor sa unahan ng pulis sa ilalim ng tulay. Di naman tayo huliin ng pulis kasi broken line eh. Kaya ibig sabihin, pwede tayong mag-overtake. Hindi, tinatangay ako ng ng hangin. Mauna ka. Plaza del Norte. Guys, sunod ako. Ito rin ang isa sa maganda dito sa Ilocos Norte, yung mga daan. Talagang ang gaganda ng mga kalsada. Pagka may mga lubak, iilan lang. Pero kadalasan yung mga kalsada dito may kinis. Talagang patag. Kaya yung mga rider mag-e-enjoy na makipagbakbakan dito. Kasi bihira yung sirang daan. Kung meron man, inaayos ka agad. Ganyang kalupit ang Ilocos Norte. Ganda ng daan, ha? Sandaan ako eh. Lubak ko eh, Glenn, lubak. Wala. Kaya katulad nito, may mga sirang kalsada, pero dito sa Ilocos Norte, inaayos ka agad. Alright, tuloy-tuloy tayo dito sa pagbakbak sa Paway, Ilocos Norte. Let's go! Woohoo! Pag nagpagas ka kuya, papagas din ako. Natanggal yung panik ka, ano? What? Sabihin na. Sige, diretso na. Hindi, nagulat siya, may lubak na nakabitaw yung paa niya. Ngayon, pagka nagamit nyo na yung reserva ninyong gas, unang-unang gasolinahan na makikita nyo, magpagas na kayo. Diba? Kalimutan muna natin yung mga gusto nating mga brand ng gasolina. Ang mahalaga ay hindi ka na ulit matirikan, lalo na wala ka nang dalang reserba kasi nagamit mo na. Gagawin sa inyo. Dadaan tayo na. Bibili tayo na. Dahil namimiss mo na. Ayun ako, wala ko na. Sige, hanap tayo ng milk tea ha. Para ka naman naglili eh. Bagets na bagets ang Kuya Glenn. Sabi niya sa akin, meron makitang bilihan ng milk tea. Namimiss ko na mag-milk tea. Ito na yung pang-anim nating pagas. Ayan. Worth 200 pesos. Ganda ng Ilocos Norte. Grabe oh. Ganda oh. 70 kilometers na lang. Pagudpud na. Alright, let's go! Ilog. Saan ka? Ako? Dito lang ako sa kabilang tulay. Sinisilip ang karagatan. Oh, ganda ng dagat oh.
Ayos na ulit tayo. Matapos kong pagmasdan ng kagandahan ng isa sa bahagi ng karagatan ng Ilocos Norte, ay bigla na lang akong nakatanggap ng masamang balita. Wala si Sabino. Si Kuya Glenn kasi ay nag-CR sa gasolinahan. Sumunod si Sabino, hindi niya ata nakita na lumiko si Kuya Glenn sa gasolinahan. Ngayon hinahanap namin at kinokontak siya. Tawag ni Complain. Di ba sumagot na sa'yo kanina? Hindi, di ba nakakausap mo na rito? Naririnig ko nagsasalita. Hindi nga, sinasabi ko nga saan siya eh. Oo nga. Pero sumagot sa'yo ngayon. Sa pagkakataong to, ang natanggap lamang naming mensahe kay Sabino ay nakatigil siya. Di namin alam kung nasabugan ba siya ng gulong, naaksidente o nawala ng gasolina. At dahil sa kahabaang ito ng highway ng Ilocos Norte, kinalma namin ang aming mga sarili at nanalangin na sana'y walang nangyaring masama kay Sabino. Alright, tuloy-tuloy tayo. Let's go! Time check, 11:25 PM. Ang ganda oh. Woo! Ilocos Norte, ang ganda mo! Woo! Ito oh. Ilocos Norte. Oh. Woo! Ganda. Ganda oh. Ang nagtataka lang ako kay Sabino kanina, sinabi niya, naghihintay nga ako sa inyo dito eh. Nung tinanong mo, nasan ka ba? Hindi sinasabi. Malayo na yun, tingin ko. Eh, wala naman tayo nakita dun sa daan. Hindi, makikita rin natin yan, Kuya Glenn. Mabilis magpatakbo yan eh. Baka akala niya, paglabas ng ganun, aba, nawala agad si Glenn ah. Siguro sabi nun. Kaya ang ginawa, bumakbak ng bumakbak. Kuya Glenn, malayo na yun. Ikita din natin yan dyan, Kuya Glenn. Nandyan lang yan. Meron tayong mission ngayon, Kuya Glenn. Finding Sabino. Let's go. Finding Sabino. Tingnan mo nga, Kuya Glenn, kung may signal ka. Baka naman siya ang, wala siyang signal. Bakbakin pa natin ng konti, Kuya. Ako mauna. Malay mo, nandyan lang. Sana si Sabino. Kuya, gusto mo ganito. Tumigil ka, tapos ako dediretso. Tawagan mo lang ako. Kahit mga 5 minutes, tigil ka muna dyan. Tumigil ka na? Sige, para kung nahuli siya, may naghihintay naman sa kanya. Tapos ng hangin. May mission tayo ngayon. Finding Sabino. Hindi tayo pwede masyado magmabilis. Kaya pala nakikita ko dun sa ibang vlog, sinasabi nila, hanggang dito na sila sa may Ilocos Norte at papagod po. Lakas daw yung hangin. Ba't wini-waste mo pa? Nadadaanan naman natin yan. Grabe lakas ang hangin ah. Woo! 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 Sayang Sabino, kuha sana tayong picture. Woo! Woo! Ilocos Norte! Woo! Woo! Nililipad na ako. Yun oh. Nakita niyo yan, ang ganda. Woo! Kuya Glenn, nakakakilig. Na nakakaiyak kasi nawala si Sabino. Sabino, asa ka na Sabino? Kanina lang malakas ka pa.
Kasabino! Mamaya pupuntahan natin yung mga windmill na yan mamaya. Pero ngayon, gawin muna natin yung ating misyon na finding Kasabino. Siguro paglabas niya, sabi niya, ba nawala si Glenn, nakatawin ko nga. Bumakbak yun, sabi niya, ay nawawala na si Glenn, mabilis yun. Natawa ako sa banat ni Kasabino kanina eh. Sabi niya, Glenn, magaling ka na talaga. Pagka yung buhok ko napatubo mo. sa loob-loob ko eh. Aba, Kasabino, hindi kaya ng barbero yun. Ang kaya ng barbero, mag-ayos ng buhok, hindi magpatubo ng buhok. Kasabino naman eh, ang dami na natin pinalagpas na yung dagat na yon, yung nandun tayo sa taas, ang ganda mag-picture doon. Wala. Ayan o, doon yung mga windmill o. Kasabino, Kasabino, hala namin nawala ka na. Hindi, pagka ano kasi ni Kuya Glenn labas, nag-ano kasi, nag-shell agad. Eh, kausap ko siya sa intercom. Oh, 100 meter lang yun. Masaya na kami, Kasabino, andyan ka na. Yun! Punta muna tayo dun sa mga windmill. Let's go! Ayun na si Kasabino. Nakita na natin. Kala ko Kasabino, nasa ano na kayo eh, arko na kayo ng pagudpod eh. Pagudpod. Eh hindi marinig yung ang lakas ng hangin ng ano. Nung unang tumawag ako, nagdire-diretso ka pa din. Sabi ko basta magdidiretso na ako, hindi ko marinig yung ano mo eh. Tawag. Nag-aalala sa'yo si Kuya Glenn eh. Si Kasabino, natagpuan na sa wakas. Sabino, nang ito ay marating ko. Ay nako, muntik pa mawala si Kasabino. Akala ko nasa Ilocos Norte, ay nasa ano na, Pagudpod Arco na. Eto na! Eto na! Ilocos Norte, let's go! Woo! Ah, naikot yung windmill ah! Ang ganda! Ganda oh! Kahit napakasaya ko sa pagkakataon nito, parang naiiyak ako. Ito siguro yung tears of joy, no? Ang ganda, Kuya Glenn! Ang lalaking electric fan! Sa pagkakataong ito, hindi namin maipaliwanag yung kaligayahang aming nararamdaman. Kahit may ilang aberya na nangyari, worth it. Worth it ang aming lahat na pinagdaanan. Sulit ang pagod ni Ilocos Norte! Sulit ang pagod ni Ilocos Norte! Ang ganda ng dagat oh! May windmill, may bundok, may dagat! Ang sarap tingnan ng mga windmill, no? Kaya ikaw na nanonood, tara mag-ride sa Ilocos Norte. Let's go! Dito na tayo sa Banggi, Ilocos Norte. Pipicture-picture lang kami saglit. Ayan ang windmill oh. Woohoo! Ganda! Sulit na sulit ang pagod. Sabi ng anak ko, Papa, umian mo ako ng windmill ha, yung totoo. Kuya, picture tayo. Picture tayo. Alright. Pagudpod! Ilocos Norte! Pagudpod!
Pagudpod, Ilocos Norte. Woohoo! Kakalahati na naman. Time check, 2:30 PM. Narating natin ang Pagudpod dito sa Ilocos Norte. Dito na kami sa Pagudpod. Dito na. Pagod ako. Sulit ang pagod. Pagudpod na. Walang pagod-pagod, walang sakit-sakit. Yun. Ang mahalaga, natupad namin yung gusto namin. Yun. Natulong ng... Tapos lang namin mag-picture dito. Diretso na kami ng Patapat Bridge. Pagkatapos ay Apari na. Let's go! Ganda, may rainbow pa. Woohoo! Pero mo, nag-match yung ganda nung windmill, tsaka meron pang rainbow. Tapos palayan dito. Bakit kaya parang ano kuya, malabo dun sa parte na yon? Umuulan? Umuulan pala ron. Alright, papunta tayo ngayon ng Patapat Bridge. At medyo maulan na. Mambon na. Ay, mapapagod ka pa kaya kapag ganito nakita mo? Ang ganda, di ba? Natin yung rainbow kanina, di ba? Kasama ng mga windmill. Ngayon, napadaan kami. Mas nakita namin siya ng mas malapit. Ito. Rainbow. Gas yung mga windmill. Diba? Ganda. Kaya tumigil kami para mag-picture ulit. Hindi natin pwede palampasin yung mga ganito. Sensya na kayo, medyo malakas yung hangin ha. Let's go! Charging is not available because liquid has been detected in the lightning connector. Disconnect to all the connector to dry. Ang galing ha. Nakikita pala yun. Ito na! Patapat Bridge! Patapat Bridge. Di ko na coveran to. Di ko na coveran. Saan yung cover mo? Hindi yan. Oo. Coveran ko pa ba? Wala na eh, no? Naman ay on the way na tayo papunta sa Apari. Okay? Let's go. Kita-kits. Andito na tayo sa boundary ng Cagayan at Ilocos Norte. Yan. Nagpagas lang kami. Ang pitong pagas na natin, 280 pesos. Tuloy-tuloy tayo sa papunta natin sa Apari. Let's go! Hello guys, kasalukuyan nating binabagtas ang kahabaan ng Cagayan para makarating doon sa Apari Art.
Nag-iinat-inat lang kami, water break lang. Pagkatapos tuloy biyahe na ulit. Mula dito, ang sabi ni Kuya Glenn ay 99 kilometers pa. Sama ko si Jason, yan, kumakain muna kami ng chichirya. And si Kuya Glenn, ayan, at si Kasabino ay pupunta ron CCR. Kakain kami na bulbang. Yung kain-kain muna. Marada lang kami dito sa gilid. At ito yung inupuan namin ni Jason. Para siyang upo. Yan. Nakiupo lang kami dyan. Ito yung mga motor namin sa likod. Nasa gilid lang kami ng kalsada. Pahinga lang. 99 kilometers pa bago nating marating yung Apari Art. Yan. Kita-kits tayo. Ate, anong lugar na to? Ano po? Makapin? Magapit? Magapit, Cagayan? Magapit, Cagayan? Salamat po. Thank you po. Ha? Eh. Walang tao eh. Alright, nandito na tayo sa Magapit, Cagayan. Di na namin kayo masyado na update kanina. Kasi sobrang dilim ng daan. Sobrang haba. 23 minutes na lang, nandun na tayo sa Welcome Art ng Apari. Papagas lang muna kami, update namin kayo mamaya. Siguro parang pakiramdam ko may tigyawat ako nung nakaraan sa puwet. Siguro kaya hindi ko na maramdaman ngayon, pumutok na. Sa haba ng biyahe. Diyan tayo, saan tayo? Ayun na tayo. Kana, puntahan na muna natin yon. Diretso lang. Parang nawala na yung sakit ng katawan ko. Let's go, Apari! Apari! Piga! Woo! Salamat, Cagayan! Welcome! Apari! Wait lang, parang hindi basa yung kalsada dito, di ba? Nga pala guys, kanina dun sa Cagayan, medyo inulan kami. Pagkatapos namin dun sa Ilocos Norte, no, nakapasok kami ng Cagayan. Inulan na kami, dun na kami nagkapote. Mababasa yung GoPro saka yung mga cellphone namin, kaya pinasok muna namin. Kaya hindi na kami masyado nakapag-update doon dahil tinabi namin yung mga gamit namin. Itong North Loop, medyo nakakapagod lang pero napakagandang experience para sa isang bagong rider kagaya ko. Sila Kuya Glenn kasi tsaka sila Kasabino, mga batikan na yan lalo na si Kuya Glenn. Napakasarap mag-ride dito pa lang sa bansang Pilipinas. Napakarami ng magagandang pupuntahan. Maganda bago ka magplano na mga ibang bansa, ikutin mo muna yung kahit itong North Luzon. Makikita mo ang tunay na ganda ng Pilipinas. Time check 7:42 AM. Mga 20 minutes na lang, mararating na natin yung Apari Art. So, let's go! Sa mga makakapanood pala ng vlog na to, sa long ride na to, sa long ride, dun mo rin makikilala yung sarili mo. Hanggang saan ka, kung kaya mo bang tiisin yung pagod, kaya mo tiisin yung gutom para lang ma-reach nyo yung mga goal na gusto nyong makamit. Tsaka para mapuntahan nyo yung mga lugar na gusto nyong puntahan ayon dun sa mga pinag-usapan yung araw at oras. Kung nag-long ride kayo, promise, mas makikilala nyo yung sarili nyo, lalo na bilang isang rider. Kasi lalo na may mga kasama ka, hindi ka naman po pwedeng bakbak ng bakbak yung kasama mo, naiiwanan. Diba? Parang si Kuya Glenn, pagka naiiwan kami, naghihintay siya kahit na mas mabilis yung motor niya sa amin. Tulad kanina, nakita nyo, nawala si Kasabino, diba? Oh. Nag-aalala na si Kuya Glenn, talagang hinanap namin. Ako nauna, si Kuya Glenn nagstay, baka kasi
si Casabino ay nalampasan na namin. Ganun yun. Malaking tulong para sa pagkatao mo, lalong lalo na sa karakter mo bilang isang rider. Nakakapagod lang pero masarap, fulfilling. 14 minutes mararating na natin ang Arco. Alright, let's go! Sa lahat po ng mga nanood nung part 1 ng aming North Luzon Loop, maraming salamat po. At sa mga nanonood at manonood pa ng ilang part po ng North Luzon Loop namin nila Kuya Glenn, uli po maraming salamat po. Kuya Glenn, 5 minutes mararating natin yung Arco ng Apari. Let's go Apari! Let's go Apari! You have arrived. Kuya Glenn! Eto na. Welcome to Apari. Kikita nyo? Apari. Yung grabe. Sulit na sulit yung mahaba naming biyahe. Ito na yung Apari. Mahaba man ang aming mga paglalakbay, wala kaming pinagsisihan dahil narating namin ang dulo ng Luzon, ang Apari, Cagayan. Hello guys, andito na kami sa Apari. Good. Pagkatapos ng napakahabang biyahe, nakarating din kami sa Apari. No, Kuya Glenn? Siyempre, Yun. Casabino, kalahati na tayo. Jason. Ano Kuya? Kalahati na. Kalahati na tayo. Oo. Kulang ka, malapit na magkalahati. Kasi dapat tayo Santa Ana. Yun. Hindi ko na palalampasin yung Santa Ana. Galing na tayo ng west eh. Puntahan natin yung east. At saka uwi tayo ng Manila. Proud na proud kami na nakarating kami sa dulo ng Luzon. Ang malupit, nakita pa natin yung mga kapatid na may-ari nung Disimunarak. Sila pala nagsusupply na. Shoutout po. Hi guys, dito na kami sa Miyako Hotel sa Apari. Dito na kami magpapahinga at magpapalipas ng gabi. At kasama ko ulit si Kuya Glenn, ayun, si Jason, at syempre Casabino. Medyo busy nag-aayos lang kami ng mga gamit. At isa na namang napakasaya at medyo nakakapagod na araw sa part 2 namin itong North Luzon Loop. Mga natin bukas yung mga susunod pa namin gagawin at pupuntahan. Magkita tayo sa susunod na part ng aming North Luzon Loop. Alright? Kita-kits!